Bulyaw ng diwa ni Melissa habang nagmamadaling binabaybay ang sarado pang gilid ng isang kilalang mall sa Ayala Avenue. Unang araw niya bilang intern sa Clover Records. Eksaktong 8 a.m., dapat nasa main office na siya upang mag-report. Yun nga lang, patong-patong ang kamalasang sumaklob sa dalaga. Simula pa nung umagang yun. Hindi bali nang walang pose, hindi bali na akong naka-business casual attire at naka-high heels pero pinagpapawisan. Mas mabuti na ang on-time at losyang. Hinuha ni Melissa Plata or simply Isay. Ang speedwalk ay ginawa ng pang-Olympic track and field na takbo ng 20 onyos na dalaga nang lumihis siya para mag-shortcut sa car park ng isang high-rise apartment building. Isang malakas na busina ng sasakyan at isang pagbagsak sa lupa ng ibabaw. Napahandusay si Melissa sa aspalto. Grabe, magabok pala dito. Puno niya habang pakulap-kurap na lumantad sa paningin niya ang putol na takong ng kanyang paboritong pares ng sapatos. Sinubukan niyang tumayo. Medyo may kahirapan nga lang dahil parang hinataw ng kahadiyero ang kaliwang balakang niya. Sa di kalayuan, nakababa na ang kung sino mang gagong driver mula sa magara at kulay abong kotse na nakabundol sa kanya. Okay ka lang, miss? Untag nito. Mukha ba akong okay? Isisingal sana ni Melissa. Ngunit masilayan ng mabuti ang lalaking nasisigawan sana. Parang bula na naglaho ang inis sa katawang tao ni Melissa. Paano nga bang hindi? Gayong ang nagtatanong na kalagayan niya ay isang matangkad at saksakan ng gwapong lalaki. Naka-Amerikana to na dark gray at black patent leather shoes. Kung pipilitin ni Melissa na hulaan ora mismo ang trabaho ng lalaking to, base sa kasuotan, bank executive ang kayang i-volunteer. Bank executive na sumasideline bilang ramp model ng Armani at Versace, na mahilig sigurado mag-beach o magtaning salon dahil kayumanggi ang balat nito. Maaring may dugong banyagaman kung ang tangos ng ilong nito at ang tangkad at laki ng katawan ng pagpapatayan. Ang kabuang hubog ng mukha at ang matibay na tindig nito ay hindi maikakailang Pinoy. Sandali, in actuality, pero tila naka-slow motion sa bias sa paningin ni Melissa. Nilapitan siya ng lalaki. I'm sorry. Anito, inalalayan siya sa pagtayo. Ultimong boses ito ay nakakapanindig balahibo ang sexy timbre. No, hindi kasalanan ko rin. Padimyur na tugon ng dalaga. Habang sinusulit ng mga mata ang tsansang masilayan sa malapitan ng mukha nito. Mas gwapo to up close and personal in fairness. Hindi nga lang kasing gwapo ng Papa Francisco. Biglang napakorap si Melissa. Speaking of Papa Francis, oh my God, malilate na talaga ako. Bulalas niya. Ilang at kumaripas na siya ng takbo. Samantala, sa tabi ng mamahaling silver gray Audi 38 na siyang nakabunggo sa dalagang Pilipina, na in question, naiwan ng gwapong driver nito na nakahanganga. Hindi makapaniwala sa animoy instant recovery ng dalaga. Naibinulong pa to sa sarili habang tanaw ang papalayong figura ng medyo weird na babae. Kamukha niya si Mika? Si Mark Antonio Arenas hindi isang bank executive. Lalong hindi siya sumasideline bilang ramp model ng Armani at Versace. Bukod sa hindi niya kailanman kinailangan at wala siyang interes, wala rin siyang panahon para doon. Wala siyang panahon sa maraming bagay. To be more precise, bilang producer ni Francis Arguelles, isa sa hottest names ngayon sa music industry. He had his hands full as it was. Never mind the fact that he was young and upstart kumpara sa mga nagpipitagang pangalan sa industriya. At 27, he had done enough in the 6 or 7 years since he and Francis formerly went mainstream to last him at least 2 lifetimes. Hindi sa nagre-reklamo siya o kung anuman. Most of the time, Mark counted himself lucky to be where he was. He loves his job and he certainly believed in Francis and longtime best friend at pinsan niya na kasabay niyang lumaki and the music that the man could create. But other times like this one, for instance, he wished he was elsewhere. Sa pagkakaalam ko, pinagbawalan ka na ni Doc na uminom. Bungad niya habang nakatayo sa gilid ng malawak na viewing deck sa ikalawang palapag ng marangyang penthouse suite na kasalukuyang tinutulayan ni Francis Arguelles. At sa pagkakaalam ko din, anito, sinabi ko na kay Elvin na ayoko makipagkita kahit kanino.
Great, sarcastic kong hinuha ni Mark sa sarili. He is in one of those moods. This oras na ng gabi siya pumunta ron, para na rin makaiwas sa press at sa potensyal na pagkalat ng balita na ang celebrated singer-songwriter ay nakauwi na ng bansa nung isang araw pa. They had needed to bribe a lot of airport personnel and passers-by to do it. Pero nagtagumpay naman silang ilihim sa media ang balita. Marco gave an inward sigh. Sinabi nga sa akin ni LV yun. He retorted. At sinabi ko naman sa kanya na wala akong pakialam. Maikli namang segunda rin na pinagmasdan niya ang tanawin bago magpatuloy. More importantly, I've heard na inaatake na naman while in the US front. At that, natahimik ang singer at ibinaba nito ang bote ng champagne sa sahig. Wala lang yun. Sa wakas ay isang bit nito. Nadulas ka raw sa stage? Right in the middle of rehearsals? Sumimangot siya. I told you to draft the elaborate choreography. Hindi mo. Kaya? Dismissive na salo naman ni Francis. It wouldn't be the same if I don't do at least one dance routine. You ought to know that. Besides napagod lang ako. I have been pretty busy this past few weeks. Too busy to take your meds? Tuyot na tanong naman ni Marco. Huminga siya ng malalim. Don't look so surprised that I know. Maaaring hindi alam ni LV o kahit ng doktor mo. But I could take a guess. This is almost exactly what happened 2 years ago. Pinabayaan mo ang medications mo and you went on a joyride to boot. With Mika. Munti ka na niyang maidagdag but stopped himself just in time. Napaisipin naman si Francis. At least this time, hindi ako na ospital. Dala nun. Oo nga naman, pasaring naman ni Marco. Nakansela lang ang first major concert mo in 3 years at nakaabala ka pa ng maraming tao. Yun lang ba pinunta mo rito, pinsan? Para sarmunan ako? Para kumustahin ka? Well, I'm doing fine. As far as my condition allows, at least mabagal naman daw ang progression ng sakit ko, diba? Taon na maaring mapabilis kapag pinatuloy mo pa yung pagiging pasaway mo. Paalala niya. The singer's eye. It doesn't matter anyway. Patuloy nito na ang ngiti sa labi hindi binigyan ng mga mata. To be honest, sometimes I can help but I think it would be better if I died that day. Don't say such things, saway ni Mark. May rason kung bakit ka binigyan ng pangalawang buhay ng Diyos. Para ba ipadama sa akin kung gaano kabwisit ang buhay? Sure. Matatawang mo bang buwisit ang matagumpay na tinatamasa mo ngayon, Francis? Tudyo niya, looking at him sternly. Maraming umiidolo sa'yo at maraming nagmamahal sa'yo. Like Mika? Mapait na dugtong ng singer. Pero iniwan niya pa rin ako. Not like Mika. So saying, tinalikuran ni Mark ang tanawit maayos sa hinarap ang kababata. It's been 2 years, Francis. You've got to move on. For your sake and everyone else. Kalimutan mo na siya. Samantala, Bilisa, nasan ka na ba? Sir, yes sir, nandito pa po sir. Mutik nang matisod si Melissa sa pagmamadaling puntahan si Jerome sa backstage. Bitbit niya sa magkabilang kamay ang 2 bungkos ng promotional posters na ibinili nitong kunin niya kanina lang. Ang bagal mo? Nairit ang bulyaw ng bakla sabay hablat ng mga posters. Hay nako, hindi ko talaga maisip kung paano nakapagtyaga si Sandy sa'yo. Kayo naman, hindi ko lubos maisip kung paano napagtsatsagaan ng kahit sino. Gusto sanang i-retort ng budhi ni Melissa ngunit kinigat niya ang dila. Sorry po, salip ay sinambit na lamang ng dalaga. Magdadalawang linggo na siya sa Clover Records at kung hindi lang niya mahal ang kanyang trabaho. At sa mabait niyang boss na si Sandy, nauna na siya sa mga ibang kapwa intern na nakipag-resign dahil hindi makayanan ng dami ng ginagawa nila at ang matala sa dila ng assistant coordinator na si Jerome. As it were, Ate Sandy, na may kinailangang asikasuhin ngayon sa Quezon City, ang venue ng isang fundraising concert para sa mga batang may cancer. At gaya ng dati ng gawi, si Jerome ang naiwan upang mga siwa sa mga subordinates nito. Yun nga lang, ang mga siwa para kay Jerome ay equivalent na yata sa maghari-harian. Wala pang tanghali ay kung ano-ano ng utos ang ibinato nito sa kanila. Mula sa pagtitimpla ng kape, pagpapanhik-panaog sa kanila at iba't ibang departments ng kumpanya para kumuha ng whatever na mapagtrip ang ipakuha ng bugnuting bading. On any given day,
Kaya rin naman ni Isay ang sumpong na antipatiko niyang stand-in boss. Pero either pagod lang siya or nag-develop na siya ng allergic reaction kay Sir Jerome mula pa magsimula ang shift niya. Sama na ang kanyang pakiramdam. Nahihilo siya na naduduwal. Kanina pa niya sinuka sa banyo ang kapit tinapay na inalmusal niya. At maging sina Dex at Chelsea, pinuna na maputlang maputla siya. Manageable naman yun. In truth, hindi yun ang unang araw na nakapagtrabaho siya na may sinat. Pero para makalayo siya kay Sir Jerome at sa katarayan nito, magpapaalam siya na mag-half day na lang. Come lunch break ay pupunta siya sa company clinic para humingi ng medical certificate. Bahala na kung singalan o pandilatan siya ng baklita. Anyway, buti naman sa wakas bumalik ka na. Patuloy pa nito. Kakatawag lang sa akin ng food caterer natin sa benefit concert. Tumirik ang van nila malapit sa Kamuning Station. Ang gusto kong gawin mo, puntahan mo sila. Bakit po? Tanong ni Isay. Ano pa ba sa tingin mo? You'll go there and help out. They need an extra pair of hands to carry the food to Quezon City. Mag-MRT kayo or mag-taxi. Whatever. Basta you've got to be on site bago mag 1 PM. Otherwise, walang kakainin ng mga guests at mapapahiya tayo. Patay. Napatango na lamang ang dalaga. Okay. So, naghalukip-kip pa si Jerome. Ano pa bang hinihintay mo, Iha? Pasko? Go! Sigaw ng bading sabay turo sa pinto palabas ng office. Liyong-liyuman, nagmamadali na siyang umalis. Sa awan ng Diyos, nakarating na walang aberya si Isay sa concert venue. Kasi simula pa lamang ng opening number nang bumaba siya mula sa inarkilang taxi. Karga ang isang dambuhalang container na may laman ng mga pre-cooked noodles para sa iba't ibang pasta dishes. Kasama niya ang 2 pang employees ng catering service. Salamat talaga sa tulong niyo, miss. Bati ng isang nakabihis na waiter na kaagad sumalubong sa kanila sa back entrance. Okay lang. Tugon ni Isay sabay unat sa ngalay niyang mga braso. Medyo umiikot na para sa kanyang paligid, pero hindi na niya to ininda. May papagawa pa ba kayo sa akin? Umiling ang kausap. Mag-report na lang po muna kayo backstage kay Miss Sandy. Backstage? Sinuyod ng kanyang mga mata ang area. Hayun, hindi niya lubos matanto kung nakailang excuse me at pag-ilag sa dinaraanan ng nagawa niya patungo ron. Ngunit sa wakas, dinala rin si Isay ng kanyang mga paa sa likod ng set. Yun nga lang, sa dinami-rami ng nakatatarantang tao ron, hindi niya makita si Ate Sandy. Nagtanong-tanong siya subalit paiba-iba ang sinasabi sa kanya ng mga nahahagilap. Ginugutem lang ata ako ng mga waiter na yun. Di maiwasang isipin ni Isay na minabuti ng tumigil sa paglalakad at magpahinga muna. Nakakit na siya halos sa mismong stage. Ilang hakbang na lamang ay pwede na siyang kawayan ng audience na nasa front row. She was about to retrace her steps when, finally, nalocate niya ang nakatatandang babae. Nakatayo ito off stage at may kausap na patpating lalaki na may sakbit na portable video camera. Medyo awkward kung sa mismong entablado siya magdaraan. Of course kung kaya binalak na lamang niyang umikot sa may gilid para lapitan ng kanyang boss. It was then that she heard someone singing. Piano lang ang accompaniment, nakibabaw ang malimig na boses na yun sa bawat sulok ng entablado. Boses yon ng lalaki. Boses na makailang beses niyang narinig sa radyo, TV, internet at minsan ay sa isa pang concert kung saan ang ticket na nakayanan niya lang nabilhin ay sa kalikod-likuran ng Araneta Coliseum. Boses na napakapamilyar, bagaman ang kantang buong damdamin nitong inaawit ay hindi. Tinig yun ni Francis Arguelles, ang singer na ngayon ay naglalakad patungo sa gitna ng entablado. Hindi alintana ang mga tili at palakpakan na sumalubong dito. Ang bawat galaw at simpleng kumpas ng mga kamay nito ay puno ng damdamin. Para kay Isay, tila tumigil ang oras ng mga sandaling yun. Nanatili siya sa kinatatayuan, rooted to the spot, lost in the raw power and beauty of the singer's voice. Nang matapos ang kanta, hudyat ng masigabong palakpakan o malingaw-ngaw sa kalawakan ng lugar. Sa kanya lamang nabatid na nangingilid na ang luwas sa kanyang mga mata. Naglakad pababa ng stage ang singer patungo sa mismong exit na kinatatayuan ni Melissa, to be exact. Nakatagpo ang kanilang mga mata. Wow,
Huling hinuha ni Isay na ilang segundo bago siya tuluyang mawala ng ulirat. Mas gwapo pala siya sa personal. Yun lang at hinimatay na nga ang dalaga. Iba na ang paligid nang muling magkamali si Isay. Nakahiga siya sa isang kama na ubod ng lambot. Sa loob ng isang silid na iniilabon ng mga shaded lamps na nakapaskil sa magkabilang dingding nito. May kaliitan ng kwarto ngunit well furnished ito. Kung hindi sa ivy drip na nasa tabi ng kanyang kamay at sa swerong nakakabit sa kanang braso. Aakalain niyang isa yung kwarto na sa isang 3-star hotel. Ang gara naman ng hospital ward na to. Tahimik na po na ni Isay habang inaayos ang sarili upang maupo sa kama. Pangmayaman. As it were, hindi na nasorpresa si Isay na bumukas ang pinto at pumasok sa silid ang nurse. Ang ikinagulat niya at muntik ng ikahimatay muli ay nandagling umalis sa pagkakakitang gising ng pasyente at bumalik kasamang isang babaeng doktor at si Francis Arguelles. Namutla ka at bigla nilang hinimatay. Kwento ng binata matapos masiguro ng hospital staff na maayos naman ang kalagayan niya at iniwanan sila to attend other patients. You're Melissa, right? Tumango na lamang si Isay. Conscious siya nang matamang nakatitig sa mukha niya ang mga mata nito. Francis Arguelles is talking to me? Parang timang na anunsyo ng diwa ng dalaga. Francis Arguelles is staring at me. Oh God! Nagmanas na ba ang makeup niya? Dapat kasi nag-retouch muna siya bago himatayin. Pwede ba yun? Basta. Sana hindi masyadong babuhaghag ang kanyang buhok. How are you feeling? Samantala'y pakli ng idolong kaharap. Mababatid ang genuine concern sa boses nito na para bang matagal na silang magkakilala at hindi nagkataong nagkrus ang landas sa impromptu concert ng binata. I mean, the doctor said you're okay. But if you need anything, I'm fine. Bulalas ni Isay na sobrang excitement at bahagyang natisod ang dila sa tinugon. Salamat nga pala sa pagdadala sa akin dito. Di nyo na naitatanong, I am a big as in big fan of yours. Sobra. Well, thank you too, I guess. Tila naaliw naman na sagot na tinaguri ang Papa Francis. Ngumiti ito at bagay na nakapagpagwapo palalo sa itsura nito at nagpakabog sa napaka-overdrive ng puso ni Isay. Coming from you, it's kind of embarrassing to hear that. Melissa? Tiningnan siya nitong muli. This time hindi niya magawang iiwas sa mga mata sa sobrang expressive na mga mata ng binata. You may be weirded out kung sasabihin ko sa iyo to. Marang patuloy ni Francis. Pero para kasing, no, you really do like someone I once knew? Ha? Dahil sukat lunukin ang sariling dila sa kaba, medyo natagalan bago nakapagsalita si Isay. Talaga? Tiyempong lumangit-ngit ulit pabukas ang pinto ng silid. Francis! Alalang tawag ng lalaki nagmamadali pumasok sa loob. Tinawagan ako ni LV. I came over as soon as I heard. And then kagyat na natahimik to, having seen kung sino ang nakaratay sa kama. This is Melissa. Kampanding sagot ng singer sa nagtatanong na tanging ipinukol sa kanila na bagong dating. Isa siya sa mga interns mo sa Clover Records. She was the one who got hospitalized, not me. Napaumis ang binata. Really? Insan, you ought to hold a meeting with the higher ups at that department. And while you're at it, pakibatukan mo na lang para sa akin kung sino mang kamote ay nagpilit sa kanyang dumiretso sa event. Kahit obvious na nilalagnat siya. I'll do that. Maingat na sabik ng kinausap. Tiningnan nitong muli si Isay. Nagawa rin ng dalagang sandaling titigan ng lalaking tinawag na insan ni Papa Francis. At halos sabay siyang napakurap. Si Bank Executive? Sigaw ng isip ni Isay, recognizing him as the man na sukat nakabundol sa kanya nung unang araw niya bilang bagong intern sa Clover Records. Of course, nalaman din ni Isay na hindi pala yun ang trabaho niya. Siya si Mr. Marco Arenas. Halos ma-automatic kung dumaos-os ang pangalan nito sa mga labi niya. Kayo po ang record producer ni Papa Fran. I mean, ni Sir Francis? Agad niyang itiniko ang bibig bago pa lalong ipahiya ang sarili. Right. Ako nga. Bahagyang tumango ang lalaki. Still studying her face. We've met before, haven't we? Manaka-nakayaan ito. About a week ago sa car park.
Yes, ako nga po yun. Namumula pa rin sa adang dalaga. Nagpo siya sa'yo? For some reason, waring aliw na aliw sa puntong yun si Francis. Katabi ang singer sa likod ng restored Volkswagen minivan dahil kahatid pa lamang nila kay Isay sa tahanan nito sa Pasig. Naghalukip-kip si Marco Antonio Arenas. Well, I am technically her boss. Katwiran niya. And she's only what? 21? Pakinggan mo nga ang sarili mo, insan. Nangingiting sabi ni Francis. You're talking like some stuffy old man again. Gayong 27 ka lang naman. Same age as me. At matanda ako sa iyo ng 2 buwan. May point pa ba itong usapan natin? Bakit hindi ka mala nagsama ng PA? Para saan pa? Magaang nasambit ni Francis. Hindi naman ako nagtagal doon sa venue. I only did one song. Muli itong napangiti. I had fun and it reminded me of the old days nung relative unknown pa lang ako. Tila umaliwala sa mukha ng binata. Kung hindi ako nagpunta doon, I would not been able to meet me. Not Mika, Melissa. Pagwawasto naman ni Marco. Yes, Melissa. Napatikim ito, but you have to admit, insan. Kahawig niya talaga si Mika. Yeah, the resemblance was pretty striking. As a matter of fact, kagaya ni Mika ang Melissa Plata na yon, slim at petit ang pangangatawan. May samanika ang tabas ng mukha mula sa mga mata nito hanggang sa malarosas ng mga labi. Mas maputi nga lang na konti si Mika rito at hindi hamak na masophisticada at pinukong kumilos. Mika was the type who always knew the right thing to say and how to say it well. Si Isay, from what I observed sa maikling panahon na napakitunguhan niya to, tipong prangka sa pananalita at hindi mo na nag-iisip for better or for worse. For better? At least as far as Francis was concerned, she's an interesting girl. Lumingon to sa direksyong pinag-iwanan nila sa babae. Yes, very interesting. Sa banayad at halos nahihiya ng ngiting naglaro sa mga labi nito. Hindi kagad natukoy ni Mark Arenas kung bakit niya yun kinabigla. Nakauwi na siya sa sariling kondo sa Makati bago lubos na mabatid ang dahilan. Nang hapong iyon matapos nitong makilala si Isay Plata. Ang kauna-unahang beses sa loob ng 3 taon na may tunay na nagbalik ang dating palabiro at masayahing Francis sa kababata niya. Ang Francis Arguelles bago ang aksidente at bago hiwalayan ni Mika. Samantala, Francis Arguelles nag-guest appearance sa Hope Benefit Concert para sa mga batang may cancer. Babae hinimatay backstage matapos ang performance. Ang mga detalye mamaya dito lang sa 24 oras. Ako pa nakaupo sa sofa. Habang namimilog ang mga matang binalingan siya ni Junjun. 3rd-year nursing student na to kagaya ng ate ay diehard fans din si Francis. Mula pa noong magdebo ito nung sila ay nasa high school pa lamang. Ate, hindi kaya ikaw yun? Di makapaniwalang untag na nakababatang kapatid. Hindi lang kaya, ako nga yun. Proud namang pagtitiyak ni Isay sabay wasiwas ang tangan niyang barbecue stick. O ano ngayon, naniniwala ka na sa akin? Sino na ngayon ang ilusyonadong nagdidiliryo nang sinabi ni Papa Francis ang personal na nagdala sa kanya sa ospital? Aber? So saying, matagumpay niyang kinigat ang piraso ng tinimplang karne sa dulo ng stick at nganiya ni Isay ng maigi bago lunuki ng bonggang-bongga. Kasi naman po napaka out of this world nung ikinuwento mo sa akin. Katwiran ni Junjun. Mas believable pa nga na nag-half day ka lang kaya kita nadat nandito sa bahay. Malas lang na hindi ito pinalad na maabutan si na Papa Francis ng personal na ihatid siya ng mga to sa bahay nila. At saka patuloy pa ang pinatilyo. Kung talaga nakasama at kinausap ka ni Papa Francis, asan nga ang ebidensya? Ba't hindi ka malang kumuha ng litrato o nagpa-autograph sa kanya? Ano bang magagawa natin sana starstruck na ako eh. Napakipit balikat si Isay. At haler, naipahiya ko na nga ang sarili ko sa lahat ng mga pinagsasabi ko sa kanya. Para kung timang, ayoko namang bumaba palalo ang tingin nila sa akin kung manghihingi pa ako ng remembrance, no? Kahit na, sana sinulit mo pa rin. Giit ni Junjun. Once in a lifetime chance lang yun, oh. Maayos na nga ba ang pakiramdam mo, te? Wala ka ng lagnat? Wala na. Masiglang patotoo ni Melissa. Napabungis-ngisi siya. Sa kakilig na kilig pang idinagdag.
Fully recovered na ako kasi natabihan na ako ni Papa Francis. Nag-flex pa siya ng kanyang music. Ang tawag dito ay Power of Love, June. You're right, kumurap-kurap ang kapatid. Umiling to minsan. Sa katakawan mong yan mukha kang wala nang lagnat. Pero obviously, nagdidiliro ka pa rin ate. Hay,